Babala, bagyong Basyang lumakas na bilang isang tropical storm, gale force wind, malalakas na alon at posibleng storm surge. Mindanao at Visayas, maghanda. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, February 5 na po tayo. Narito na ang update sa bagyong Basyang. Kasalukuyang lokasyon ng bagyo, ang sentro ng Tropical Storm Basyang ay namataan sa 560 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ibig sabihin, nasa Philippine Sea pa ito, ngunit papalapit na sa eastern section ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng maximum sustained wind na 65 km per hour at may pagbugsong hangin na umaabot sa 80 km per hour. Ang central pressure nito ay nasa 1,000 HPA. Opisyal na itong naging tropical storm at may kakayahang magdala ng malalakas na ulan at malawakang hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan. Ang bagyong Basyang ay kumikilos pakanluran o westward sa bilis na 15 km per hour. Medyo diretso pa ang galaw ng bagyo ngayon, ngunit inaasahang liliko ito pakanluran, hilagang, kanluran sa mga susunod na oras. Ang taglay na lawak ng hangin ay malakas hanggang malabagyong hangin na umaabot hanggang 300 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Kaya kahit wala pa ang sentro sa lupa, ramdam na ang epekto nito sa malayong lugar. Kaya naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na mayroong gale force wind nakatas na sa ilang lugar na may babala sa loob ng 24 oras na may taglay na hangin na 62 to 88 km per hour at mayroong minor hanggang moderate na pinsalang epekto sa mga dadaanang lugar. Sa lugar ng Mindanao, Surigao del Sur, posibleng mabunot ang mahihinang bubong, maputol ang sanga ng puno at magkaroon ng pansamantalang brownout. Sa ating mga kababayan dito sa bandang Surigao del Sur, patuloy po tayong mag-ingat dahil umabot na sa signal number 2 ang lakas ng hangin na mararanasan sa inyong lugar. Signal number 1 naman na mayroong strong wind na may babala sa loob ng 36 hours na may hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Dito sa Visayas, Eastern Samar, Central and Southern portion, Samar, Southern portion, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras at Iloilo. Sa lugar ng Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Northern Davao Oriental, Northern Davao de Oro, Northern Davao del Norte at Misamis Oriental kasama ang Camiguin, Northern at Eastern Bukidnon. Mga kababayan, ang signal number 1 ay hindi dapat ito maliitin, lalo na kung may kasabay na ulan at malambot na ang lupa. Dahil sa bagyong Basyang, inaasahan ang malalakas hanggang napakalakas na pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Patuloy ang banta ng biglaang pagbaha, pagguho ng lupa, pag-apaw ng ilog, lalong mapanganib ang mga lugar na dati nang nakaranas ng tuloy-tuloy na ulan nitong mga nagdaang linggo. Kaya sa ating mga kababayan, patuloy po tayong mag-ingat malapit sa mga ilog at sa mga landslide prone areas kung kayo ay nakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nagdaang linggo. Ito ay posibleng magkaroon ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog. Mga kababayan, bukod sa bagyo, pinalalakas ng northeast monsoon o hangin-amihan ang hangin. Ngayon, halos buong Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Ngayong araw, February 5, sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at Visayas kasama ang Mindanao. At bukas naman, February 6, sa bandang Luzon, Visayas, Mindanao, malawak ang epekto ng hanging amihan. Kapag pinagsama ang bagyo at amihan, mas unpredictable ang lakas ng hangin na maranasan sa mga ilang lugar na nabanggit. At dahil sa epekto ng hanging amihan at bagyong Basyang, may minimal hanggang moderate risk ng storm surge na maaring umabot hanggang 2 metro ang taas sa loob ng 48 hours. Mga apektadong lugar dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, Agusan del Norte, Davao Oriental, Misamis Oriental, Camiguin, Southern Leyte at Bohol. Babala, ang storm surge ay hindi simpleng alon. Ito ay biglaang pagtaas ng tubig dagat na kayang rumagasa papasok sa komunidad. Kaya mga kababayan, patuloy po tayo mag-i-alerto anumang oras dahil maaring maranasan ang storm surge
na malapit sa baybaying lugar. At para sa ating kondisyon ng karagatan, very rough seas, lubhang mapanganib na karagatan na may alon na 5.5 metro ang taas sa lugar ng Surigao del Sur seaboard. 5 metro naman ang taas ng mga alon sa Dinagat Island, Surigao, Northern Davao Oriental. 4.5 metrong taas naman ang alon sa Northern at Eastern Samar. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pangdagat sa ngayon. Rough to moderate seas na may alon na 4 na metro ang taas sa lugar ng Bicol, Eastern Visayas at Davao Region. Abot naman ng 2.5 metro ang taas ng mga alon sa bandang Palawan, Western Visayas, Northern Mindanao. Mga kababayan, ang maliliit na bangka at dimotor na bangka ay pinapayuhang manatili muna sa pantalan at huwag nang piliting pumalaot sa araw na to. At para sa ating track and intensity outlook ng Bagyong Basyang, tatawid ang Bagyong Basyang sa Eastern Mindanao mamayang gabi hanggang madaling araw ng Biyernes, February 6 at lalabas ito sa Sulu Sea sa darating na Sabado, February 7. Tatawid naman ito ng Northern Palawan at papasok sa West Philippine Sea. Hihina bilang isang tropical depression at posibleng maging isang low pressure area o LPA pagsapit naman ng February 8, araw ng Linggo. Mga kababayan, kahit humina ang Bagyong Basyang, huwag maging kampante. Ang ulan ay maaring magtagal kahit papalayo na ang Bagyong Basyang dahil sa lawak ng kaulapan na dala nito. Kaya patuloy pa rin itong banta sa ating mga kababayan na madadaanan ng bagyo na kahit malayo na ang bagyo o mata ng bagyo, patuloy pa rin mararanasan ang buntot o trap ng bagyo sa ilang mga lugar. Sa ating kaugnay na kasaysayan noong mga nakarang taon, ang mga bagyong dumaraan sa kahalintulad ng ruta ng Bagyong Basyang ay nagdudulot ng matagalang baha sa Agusan Basin, ang landslide sa Eastern Visayas at pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Hindi kailangan super lakas na bagyo para magdulot ng pinsala. Kaya mga kababayan, patuloy po tayo sa ating safety reminders, iwasan ng paglalayag kung mataas ang alon at mayroong gale force warning sa inyong lugar. At siguraduhin ang bubong at bintana na hindi madala ng hangin. I-charge ang cellphone at power bank upang nakaredy kayo kung magkaroon man ng brownout sa inyong lugar. At ihanda ang inyong go bag at emergency kit anumang oras. Makinig lamang sa mga opisyal na abiso ng inyong local government unit. At para sa ating buod ng balita, ang Bagyong Basyang ay patuloy na lumakas at naging isang tropical storm na ngayong araw. Signal number 1 sa lugar ng Surigao del Sur at signal number 1 sa bandang Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May banta ng ulan at hangin, storm surge at mapanganib na karagatan sa araw nito. Kaya patuloy po tayong nagpapaalala sa ating mga kababayang mangingisda at mga biyahero sa dagat, ipagpaliban muna ang kanilang biyahe. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga kababayan, sa gitna ng unos at takot, paalala ito ng may mas matibay tayong masasandalan. Hindi man huminto ang bagyo, may kapayapaan naman na nagmumula sa pagtitiwala natin sa Diyos. Sa araw na ito, patuloy tayong magtiwala at manalig sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Ang sabi ng Panginoon, tayo magtiwala sapagkat mararanasan natin ang kapayapaan at maaalis ang takot sa ating kasalukuyang nararanasan. Magandang araw sa inyo mga kababayan. At yan po ang ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.